yung si Marce habang patuloy itong kumikilos nga palapit ng extreme northern Luzon area. At kanina alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro nito ay nasa layong 115 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ng bagyo si Marce, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 175 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at ang pagbugso naman naabot hanggang 215 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin, no, yung sentro patuloy na lumalapit, pero yung ilang bahagi ng Northern Luzon ay babad na po sa ulap na dala nitong si Marce. Yan ang dahilan kung bakit malayo pa yung sentro ay posibleng nakararanas na hindi lamang ng mga pag-ulan kundi ng malalakas na bugso ng hangin ang ilang bahagi nga ng Northern Luzon area. So ano nga ba inaasahan nating pagkilos ng bagyong si Marce? So ngayong araw hanggang bukas yung critical, sapagkat kung mapapansin natin sa ating forecast track, posibleng ngayong hapon sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 6 ng 2 p.m. to 6 p.m. ay either tumama ito dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan, sa may bandang Santa Ana area, or dito sa Camiguin Island. So yun yung nakikita natin ng posibleng paglandfall ngayong hapon ng bagyong si Marce. And then inaasahan naman na paglagpas sa nabanggit nating lugar ay posibleng tumahak ito ng direksyong Pakanluran at maapektuhan ng Apayao at ang Ilocos Norte. Close approach ng sentro, Apayao at Ilocos Norte sa mga areas na ito, or pwedeng kumbagang magiging more on southwest pang pagkilos dito, yung sentro ay pwede ring tahakin ang Apayao then Ilocos Norte. So, sino yung mga lugar na dapat maganda for potential landfall ngayong araw? Itong northeastern part ng Cagayan, itong Camiguin Island, and then itong Apayao, at saka itong Ilocos Norte. But generally, lahat po ng babanggitin natin ng lugar na may warning signal ay dapat maging handa sa papalapit na bagyong si Marce. Inaasahan naman natin na pagkatawid nito dito sa may bandang Northern Luzon area ay patuloy itong kikilos Pakanluran at posibleng lumabas nga ng ating area of responsibility bukas ng hapon or sa gabi. Ano nga ba yung mga warning signal? Unahin po natin yung mga warning signal or yung mga babala ng bagyong si Marce o yung dala ng bagyo si Marce, yung malalakas na hangin. Pag meron tayong tropical cyclone wind signal number 4, inaasahan na posibleng ang lakas ng hangin dyan ay mula 88 kilometers per hour hanggang 185 or kilometers per hour. Signal na or 184 kilometers per hour, no? Yung lakas ng hangin mula 88 hanggang 184 kilometers per hour. Napakalakas na po nun. Northern portion ng Cagayan, including Babuyan Island, northern portion ng Apayao at saka ng Ilocos Norte, yung area na naka-highlight ng red, yan po yung currently meron tayong warning signal number 4. Samantala, warning signal number 3 dito sa areas na naka-highlight naman ng orange. Itong bandang Batanes area, natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, at itong northern portion ng Ilocos Sur. Warning signal number 2 naman sa areas na naka-highlight ng yellow, northern at saka central portion ng Isabela, sa natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, sa buong Mountain Province, sa northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur at sa northern portion ng La Union. Ngayon, para po sa karagdagang impormasyon kung ano yung mga municipality na sakop ng mga nabanggit natin, maaari nyo rin pong i-check yung ating Tropical Cyclone Bulletin sa ating website. May PDF file po doon na pwede nilang i-download at makikita nila yung listahan ng mga municipality na nakapaloob. For example, dito sa northern at saka central portion of Isabela. Pwede po nilang i-download yon. And then lastly, Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Dito nga sa areas na naka-highlight ng light blue, sa Pangasinan, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet at ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at saka central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at yung northern portion ng Batanes. So basically, ang mga lugar, kapag mayroong warning signal, ang warning signal natin, ang basehan po nito ay yung malalakas na hangin na pwede nyong maranasan. So sa mga lugar na may warning signals number 4 hanggang 2, yung malalakas na hangin ay pwedeng makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng pananim. Pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. Pwedeng makasira ng mga ilang struktura, mga bahay, lalong-lalo na yung gawa sa light materials. At bukod pa dyan, ay pwede rin ito magdulot ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa mga paligid na may mga warning signal. Samantala sa lugar na may warning signal number 1, yung paminsan-minsang pagbugso ng hangin,
bagamat minsan ay parang walang ganong epekto, pero same as with the other areas na may warning signal, as much as possible, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala tungkol sa bagyong si Marce. Hopefully nakapag-stockpile na po kayo ng goods, good for at least 24 to 48 hours para yung ngayong araw hanggang bukas, yung critical na araw or oras ay as much as possible nasa loob na lamang po tayo ng bahay, naghihintay ng update at patuloy ding nakikipag-ugnayan sa kanilang respective LGUs, local government units at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan against sa Typhoon Marce. Samantala, bukod sa mga lugar na may warning signal na makakaranas ng malakas na hangin, may mga areas din na wala sa warning signal pero makakaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, dito sa may bandang Zambales, Bataan at Pulilo Island. So bukas naman sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela at buong Ilocos Region. Sa darating na Sabado, Batanes at Babuyan Island. Kaya yung babala natin, no, aside sa mga lugar na may warning signal na makakaranas ng malakas na hangin, for example, itong area ng Batanes, pwede rin makaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayon, ano naman yung magiging epekto or dalang paulan nitong si Marce habang patuloy itong lumalapit sa kalupaan ng ating bansa? So, titingnan po ulit natin yung mga color coding, yung areas na naka-highlight ng red. Iyan po, yung more than 200 millimeters of rain, intense to torrential rains ang pwedeng maranasan ngayong araw sa Cagayan at sa Apayao. Pag sinabi natin Cagayan, kasama rin po itong Babuyan Group. Samantala, heavy to intense rains dito sa may bandang Batanes, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Isabela, Abra. And then, we have moderate to heavy rains sa La Union, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Ifugao. Ngayong araw na inaasahan natin paulan. So, bukas naman makita natin gradually nag-shift yung mas malakas na paulan dito sa Ilocos Norte dahil nga sa pinakita nating track. Posibleng bukas ay may kalayuan na ito or at least nakalagpas na dito sa may bandang karagatan ng Dulong Hilagang Luzon, yung tinatayang sentro. Samantala, heavy to intense rains naman sa Ilocos Sur, Apayao at Babuyan Island. Moderate to heavy rain sa mainland Cagayan, Batanes, Batanes, Kalinga, La Union, Abra at Mountain Province. So ang ating forecast, the significant amount of rains ay hanggang 2 araw lamang sapagkat dun sa third day, sa darating na Sabado, inaasahan nga natin na posibleng tuluyan na itong nakalabas ng ating area of responsibility. Ngayon, ano nga ba yung dapat nating isaalang-alang dahil sa inaasahan nating mga paulan? Lalong-lalo sa mga Northern Luzon area. Yung mga magiging actual na pag-ulan ay posibleng mas marami pa sa mga highly elevated or mountainous areas. Kaya maaaring yung mga pagbaha na dulot ng ulan ay hindi lamang mula sa direktang ulan na bumagsak sa inyong lugar, kundi maaaring sa mga mula tubig ulan na aagos from the mountaintops patungo sa mga waterways, for example, yung mga rivers patungo sa downstream community. Kaya yung banta ng pagbaha, hindi lamang sa mga low-lying areas. May mga banta rin ng pagbaha sa mga komunidad na malapit sa gilid ng ilog sapagkat maaaring umapaw yung level ng tubig dahil sa pag-agos ng tubig mula sa ilang lugar na nakaranas ng mas maraming paulan. So dapat identified po ng local government nyo, ng local disaster risk reduction managers, kung yung inyong po bang lugar ay daluyan ng tubig mula pa sa mga ibang bayan. So kung nakaranas ng mas maraming paulan yung ibang bayan, posibleng kahit minimal lang or kukunti yung paulan sa inyong lugar ay biglang tumaas yung level ng inyong ilog at magdulot nga ng mga pagbaha sa mga komunidad na nasa gilid ng ilog. Nandiyan pa rin yung banta rin ng mga pagguho ng lupa. Lalong-lalo kung ilang araw na pong yung napapansin na nag-uulan sa mga lugar nyo na malapit sa paanan ng bundok. Dahil posibleng malambot na yung kalupaan, hindi na makapag-absorb ng tubig ulan at yun nga, maging sanay ng mga biglang pagguho ng lupa. So ang mga hazard maps po ay available sa inyong mga local government units at saka local DRO officials para maging gabay. Isasama natin yung forecast rainfall at ito po ang gagamitin natin para sa continuous disaster and preparedness natin para sa paparating na bagyong si Marce. Samantala, ano naman yung magiging lagay ng pag-alon ng mga karagatan? Kanina binanggit natin may mga lugar na under warning signals number 4, 3, 2, and 1. No? Sa mga lugar na nabanggit natin, lahat ng bahaging karagatan nun, hindi na po papayagan, iwasan na po ang anumang uri ng maritime activities. Hindi na papayagan pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. Gale warning po, nakataas dito sa karagatan sa paligid ng Batanes, sa area ng Cagayan kasama mga Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur.
At dito rin sa may bandang La Union, Pangasinan, northern part ng Zambales, at saka yung northern part ng Aurora. So pag sinabi natin yung mga bahaging karagatan ay may nakataas na gale warning, ibig sabihin nito, posibleng makaranas ng maalon hanggang sa napakaalong sea conditions. Hindi po favorable sa anumang uri ng sakyang pandagat yung ganong klase ng sea condition. Hanggat maaari, wag nang maglayag, wag nang pumalaot. Palagpasin po muna itong bagyong si Marce bago po muling pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at saka yung mga maliit sa sakyang pandagat. As much as possible, i-monitor po natin hindi lamang yung tropical cyclone bulletin hinggil sa bagyong si Marte, hindi lamang yung weather advisory patungkol sa mga ulan ang dala ng bagyo si Marce, kundi maging yung gale warning natin para naman sa sea condition sa mga areas na direktang maapektuhan ng bagyong si Marce. Ngayon, may banta rin po ng tinatawag nating storm surge, no? Or yung daluyong or yung matataas na pag-alon na pwedeng humampas sa mga coastal areas sa mga lugar dito sa Northern Luzon area. More than 3 meters ng taas ng alon pwedeng tumama sa northern coast ng Cagayan at sa northern coast ng Ilocos Norte. Naka-highlight po ng red yung mga areas na yun, mga coastal communities ng mga nabanggit nating lalawigan. Around 2.1 to 3 meters naman dito sa may bandang Batanes, sa mga baybayin ng eastern coast ng Cagayan, western coast ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, 1 to 2 meters naman sa mga coastal areas ng Isabela at sa Northern La Union. So ilang araw na rin po tayo nagbibigay ng babala, no? Hindi lamang sa ulan, hindi lamang sa lakas ng hangin, kundi maging sa mga daluyong o malalakas na alon na pwedeng tumama sa mga coastal areas habang papalapit ang bagyong si Marce. Hopefully, sa mga oras na ito ay nakalikas na yung mga kababayan natin sa mga coastal areas sa mga mas mataas na lugar or sa mga designated evacuation centers, and then naitali na natin yung mga sakyang pandagat, yung mga